Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Tulala ang may-ari ng Wawaw Builders doon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina. Inungkat kasi yung mga ghost projects. Hindi niya masagot. Napaiyak. Natulala. O mga kabunyog, mga kababayan, ang may-ari ng Wawaw Builders, isa sa mga kontrobersyal na contractor sa mga flood control projects, umattend kanina sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya lang, nung inuungkat na yung issue ng mga flood control, yung mga ghost projects, maalala kasi natin na ang Wawaw Builders, ito yung isa sa mga binanggit ni Senador Ping Lacson. At ito rin yung lumabas na may mga ghost projects lalo sa Bulacan. Ngayon, tinanong kanina yung may-ari mismo, si Alex Arevalo. Hindi niya masagot. Hindi niya masagot. Tulala. Ini-invoke niya yung right against self-incrimination daw. Lalong nagalit ang mga senador. Yan, mga kabunyog. Sa itong si Alex Arevalo, kanina, nung una nga wala pa siya dun sa mga nakaupo na mga contractors Pero nang tinawag yung Wawaw Builders, naobliga siyang magpresenta na nandun siya, so pinaupo na siya doon. Nung tinanong na siya doon ng mga senador, ang naungkat kaagad na issue tungkol sa mga ghost projects. Ito kasing Wawaw Builders, ito yung pinaka na-involved sa mga nababanggit na construction company o contractor na na-involved sa mga ghost projects. Kaya ito yung pinaka-controversial sa pag ipinag-usapan yung ghost projects yung Wawaw Builders. Kaya lang nung tinatanong na, sangkot ba kayo sa mga ghost projects? Ang tinatanong lang, sasagutin niya lang ng yes or no. Hindi niya masagot. Pag sinagot niya ng no, under oath siya Under oath. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Dahil totoo naman na mayroon ng mga dokumentadong mga ghost projects niya. Kaya hindi siya makasapagsabi ng no. Pag sinabi niya namang yes, ay di inadmit niya na. Inadmit niya na totoo ngang mayroon siyang ghost projects. Kaya ano yun damn if you do, damn if you don't. Wala kang pagpipilian. Pag nagsabi ka ng no, hindi ka sangkot sa ghost projects, ay under oath ka nga. Ay napakarami ng mga findings, may mga findings na. Pinangalanan na mismo ni dating DPWH Secretary Manny Bunuan, yung Wawaw Builders napapangalanan na yan So, kung mayroon ng mga findings na ito'y involved nga sa mga ghost projects, tinanong ka, kayo ba'y involved sa ghost project? Sasabihin mo no. Alam naman na mayroon ng mga findings na ghost projects ang mga ginawa mong iba. Perjury. Ibig sabihin nagsisinungaling ka under oath kasi sabi mo no. Pag sinabi mo namang yes, hindi ka agad-agad pwede ka ng kasuhan. Kasi inamin mo ng yes Ang sunod na tanong sa'yo, saan ba yung mga ghost projects mo? Kaya actually, mahirap talaga yung sitwasyon ng Wawaw Builders na yon doon sa pagdinig ng Kasi nga, mayroon ng mga findings sa kanya, dokumentado na yung ghost projects niya Hindi niya na maidi-deny. Kaya, ang advice sa kanya ng lawyer, i-invoke mo na lang right against self-incrimination. I invoke my right against self-incrimination. Ibig sabihin, hindi niya sasagutin kasi mai-incriminate siya, pwedeng magamit laban sa kanya. Ang problema, sabi nga ng mga senador, bakit hindi mo sasagutin yes or no lang? Pero yun na nga, mahirap nga kasi yung sitwasyon niya. At yan yung problema. Kasi rin ito, hindi lang milyon ang projects nito, billion din. Kasi nga, top 15 ito Yung mga pinatawag kanina, yung top 15 na mga contractors. Sa napakaraming mga contractors na mga flood control, ito yung top 15. Kasama yung Wawaw Builders na yan. Ang problema nga, ito yung kanina, ito yung natulala. Kasi siya yung siya yung may mga findings na yata ang DPWH o ang COA ng flood,
ghost projects. Kaya ang hirap niya nang i-deny. Ang problema, alangan niya naman aaminin niya dun kanina na may ghost project siya. Lalo siyang hindi tatantanan doon. Gagamitin na sa kanya yun. Ay di ba kasi pag-ot niya, whatever na sasabihin mo doon can be used against you. Ha? Di admission na yun. Admission na yun. Anyway, yan ang nangyari kanina, mga kabunyog, mga kababayan. Ayan si Madam Roma. St. Timothy and I think Wawaw is here. Yeah, St. Timothy, meron kayong ghost project sa Bulacan? Mr. Chair, wala po. Okay, categorically. Tapos yung Wawaw? Good morning po. Yeah, can you answer yes or no? Ghost project? Can you turn on the microphone, please? It's a yes or no question, sir. Wow, you're You don't looking, even know? You're looking for your lawyers? Wow. I invoke my right of self-incrimination in your honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination in your honor. My God. The question of the majority floor leader is very simple. It's very simple. Do you have any ghost project in any of the areas here in the Philippines? Answer. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pagsisiyasat. Sino nag utos sa'yo na huwag magsalita? Sino? May binabasa ka ba? Ginawa ko po, Your Honor. Ano binabasa mo? Pasensya po kasi kinakabahan po kasi po. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Is there any ghost projects of Wawaw builders? This is what I discovered, and the former secretary confirmed during the first hearing that there indeed are ghost projects. Bine-verify pa po namin, Your Honor, ang ano kung meron po. Ano ka ba sa Wawaw? Are you the owner? Yes po, Your And Honor. you should know. Majority Leader, it's your time, huh? Yes, Mr. Chairman. I'm just disappointed, Mr. Chairman, kasi pambira ka, sasagot ka ng ganyan, ghost project. Parang tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.